isang kilalang vlogger sa Amerika na si Maharlika o ngayon ay Buljak TV na isang Marcos loyalist at isang BBM supporter na ngayon ay nagsasalita at binulgar kung ano ang target talaga ng pamilya Marcos, tawag lang First Lady na si Lisa Araneta Marcos tungkol kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang pahayag ni Miss Maharlika sa marching order ni Lisa Araneta Marcos. Doon sa mga supporters ni Inday Sara, kailangan nyong magbuklod-buklod. Alright? Kailangan nyo siyang, kung talagang naniniwala kayo kay Inday Sara, this is the time na nasa likod nyo siya. Kasi in the past, itong mga nakarang buwan, talagang tinrabaho siya ni Lisa Smugs. At today, actually, nung natapos ko yung live ko, ay may puting ahas na tumawag sa akin. We'll talk about the marching order of Liza Ahas Araneta Smugs. Sabi ko sa inyo, siya ang punot dulo nito. Ibinulgar ng dating supporter ng mga Marcos ang marching order ni Lisa Araneta Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga, gawin lahat ng paraan para pabagsakin ang Vice Presidente dahil daw ito sa plano nila na patakbuhin si House Speaker Martin Romualdez sa 2028 at sa susunod naman na presidential election ay patakbuhin ito ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Ito po ay binunyag ni Miss Maharlika o Buljak TV. So bago pa natin panoorin ang kanyang video, kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, maaari po lamang mag-like at mag-subscribe para maging updated po kayo sa ating mga susunod na i-upload na mga video. Maraming salamat po. So bago pa ang eleksyon, si Lisa Ahas Araneta Smugs ay pinupush na talaga niya bago pa magtandem si Sara. Nakausapin ko si Senator Bongo at si Pangulong Duterte na wala naman akong direct contact kay Pangulong Duterte, di ba? Na i-appoint si Kuting sa agrikultura bilang isang sekretary. Okay? Dahil ayon kay Lisa, hindi naman nakakaapekto sa electoral protest ni Kuting na nilalabanan niya noon ang Smartmatic and Comelec and Leni Robredo. Right? Okay, you know that already. So, come 2020, August of 2021 hanggang sa ligaw here, ligaw there na magtandem si Inday at Kuting. Di ba, nagkaroon pa ng mga disgustuhan, disagreements, mga chika, mga palitan ng salita between Inday Sara and Senator Bongo dahil gusto ni, even si Pangulong Duterte nagsalita na, huwag siya makipagtandem kay Sara kasi nga si Kuting ay pulboronic, di ba? So somehow, pag binabalikan natin yung kwento, kung naging siguro maganda yung takbo ng Pilipinas ngayon, kung talagang ang unit team ay totoong unit team, wala sanang lumabas na Michael Ma, wala sanang lumabas na mga special smugglers or envoys, special smuggler envoys, okay? Wala sanang lumabas na mga bribery ni Tambaluslos. Kapag naging smooth sailing, when I say smooth sailing, lahat yumayabong ang bayan natin. Okay? So wala tayong pagtatalunan ngayon, sa halip papalakpakan pa rin natin ang unit team. Pero wala ngang unit team. Nabudol din si Sara Duterte, si Inday Sara, Vice President Inday Sara. I hope na sooner ay magsalita na rin siya at talagang sabihin niya sa taong bayan, and even Amy Marcos, alam nilang dalawa yan, kung ano talaga ang real deal sa loob ng Malacanang. Okay? So, 2021 pa rin ang pag-uusapan natin, nung nagtandem na nga sila, ay marami ang natuwa. Ang sabi natin noon, kasama na ako, ilalagay na natin ng tuluyan sa inodoro ang mga dilawan. Lalo na ang kanilang pambato na si Leni Robredo. Nagkatotoo naman, okay? Na talagang nanalo ang unit team, nanalo si Kuting with the help of Smartmatic. Kasi nga, nalaman natin through Attorney Glenn Chong na si Liza Marcos nung March ay nakipag-meeting, nakipag-sabwatan sa owner, sa officials ng Smartmatic. Okay? Kaya naiupo na nga ito si Kuting. Okay, mga kababayan, balikan natin ang issue kay Sara. Ngayon, dun sa mga supporters ni Inday Sara, kailangan nyong magbuklod-buklod. Alright? Kailangan nyo siyang, kung talagang naniniwala kayo kay Inday Sara, this is the time na nasa likod nyo siya. Kasi in the past, itong mga nakarang buwan, talagang tinrabaho siya ni Lisa Smugs. At today, actually, nung natapos ko yung live ko, ay may puting ahas na tumawag sa akin. We'll talk about the marching order of Liza Ahas Araneta Smugs. Sabi ko sa inyo, siya ang punot dulo nito. Okay? So kung babalikan natin, yung mga Sara Duterte supporters, Sara, and Marcos noon, di ba, nagbabakbakan din tayo. Di ba, before ako nabudol. At lagi kong sinasabi sa inyo, at hindi ko kinukubli sa inyo, na sinasabi ko na nung time ng campaign na hindi pa natin alam na magtatandem si Sara at si Kuting, sabi ko, I am for Bongbong Marcos, aka Kuting ng Norte. Okay?
Siguro, napagtanto-tanto ko, kung hindi nagtandem si Sara at Kuting, ay baka hindi rin naging ganito ang kwento natin sa larangan ng politika. Baka hindi natin alam na hindi talaga si Kuting ang magiging presidente at hindi nagkaroon ng mga special smugglers si Lisa Smugs. So noon, nagbabakbakan tayo, well, you know me na BBM supporter, Duterte Marcos supporters din talaga ako since noong naging presidente si Pangulong Duterte at umaattend ako sa lahat ng mga gatherings halos dito, pag binoboljak si Marcos, binoboljak si Duterte dito ng mga rebeldeng komunista sa Amerika, nandoon ako lagi. Hindi ko na kailangan pang ibida sa inyo yan. Dahil available lahat yan sa social media. You just can Google it. Kung ano yung ginawa ko as a supporter ng dalawang pangalang ito na all I thought para sila sa pagbangon ng Pilipinas. Especially, particularly itong si Kuting ng Norte. Dahil talagang grabe ang ibinungusong time dito. Ngayon, ano ang malungkot? Okay? Ang malungkot, kasi akala natin itong dalawang pangalan ng pamilyang ito, dahil sabi ninyo, ang karamihan sa inyo, majority ay sukang-suka na kayo sa pangalang Aquino at sa mga Dilawan. Right? Kaya bagong mukha naman. Natuwa ang mga Marcos supporters noong ipinalibing o pinayagan ng Pangulong Duterte na mailibing si Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani na inilaban ng pamilya ni Kuting, nila Aimee, na mailibing ang tatay nila sa libingan ng mga bayani. Kaya nga nag-antay sila ng pagkahaba-habang panahon na nagkaroon ng isang Duterte president, kaya napayagan sila sa paglibing. At I believe, tinatawag naman ng utang na loob yan ni Aimee Marcos dahil si Duterte, President Duterte ay naniniwala na dapat mailibing si Senior sa libingan ng mga bayani dahil siya ay nagsilbi bilang isang sundalo nung panahon niya. Okay? So dyan pa lang ay talagang napakalaking utang na loob ng mga Marcos sa Duterte. But again, hindi porkit may utang na loob ka ay may nagawa ka, pag may ginagawang mali ang isang tao, magkikis-as ka na lang o magiging asong julol ka na lang, di ba? Yung mga ganon. So hanggang sa dumating ang punto na nagbabakbakan tayo dito sa social media, nilalabanan natin yung mga Dilawan na sinasabi natin, pero yun pala, it turned out na si Lisa As, Araneta Smugs, masahol pa sa Dilawan na binoboljak natin. So 2021, tayong lahat ay nagbuni nung nagkaroon ng pag-marriage made in heaven between Sara and Kuting na sinasabi ni Senator Aimee Marcos. Lingid sa inyong kaalaman, yung hindi pa nakakaalam, but definitely mga supporters ni Sara and the Dutertes, alam nyo ang kwento na si Aimee Marcos talaga, si Senator Aimee Marcos, ang gumapang o nakipagkaibigan o nakipagkasundo, both parties naman kay Inday Sara, silang dalawa. Okay? Para sa kaalaman yung lahat, nakita ko si Inday Sara noong 2017 sa Ilocos Norte sa Baluarte ni Kuting, kung saan naimbitahan nga ako ni Senator Aimee sa kasal ng kanyang anak. Nakita ko si Inday Sara November of 2017 dyan sa Lawag, okay? Sa Ilocos Norte. So, table niya, halos magkadikit lang ang table namin, pero never ko in-approach si Sara kasi unang-una, nung time na yun, napapaligiran siya ng, parang naglalakad siya, tapos bisibisihan siya, tsaka sabi ko, I'm not the type of person naman, I love you, yung kiss ass o sip-sip, para kunyari, I'm not like that. So, moving forward, 2021, nagkaroon ng marriage made in heaven, chuchu. Okay? So, actually, noong mga panahon na yon, ay constant ang communication ko with Lisa Ahas Araneta Smugs. Ano yung pinag-uusapan namin? Electoral protest. Fast forward, few months ago, na-demote si Gloria Macapagal Arroyo, okay, deputy speaker. Na-demote, anong ginawa ni Sara? Okay? Nagsalita against doon sa mga taong nag-demote kay GMA dahil yan ang kanyang mentor. Alright? Actually, nung campaign pa lang, naiinis ako kay GMA nung ayaw niya magsuot ng red. Ito, totoo to Nag-uusap kami ng mga kabudol ko, ng mga kamartos ko. Inaabangan talaga namin. Even si Lisa Smugs, alam niya to. Inaabangan namin yung isusuot ni Gloria. Okay? Kasi alam namin si Sara is mentor niya si Gloria. Inaabangan namin sa mga meeting de avance, kailan kaya magsuot si Gloria ng kulay dilaw. Kasi alam namin, very Sara lang siya at hindi siya talaga puting. Alam namin yan. So, finally, nung nagsuot na si GMA ng pag binalikan yun, makikita nyo, si GMA ng green and red, natuwa na kami. Ito na to, okay na to, unity team na nga. Okay, yung mga ganun pangyayari. So, si GMA nabudol din. Okay, so dinemote siya as deputy, senior deputy
ngayon mga palangga, sa utos ni Lisa Smugs at pakikipagsabwata ni Tambaluslos. Kahit hindi sabihin ni Gloria yan, syempre hindi nila sasabihin yan. They're politicians. But us, ang kinukwento ko sa inyo, ay kwento din nila ito sa likod na hindi nila masabi for, professionalism eklabush and sa politika plastikan. Kaya hindi ako pwede yan. Hindi ako pwede sa politika dahil pagjujumbagin ko silang lahat. Alright? Hanggang sa nag-post na si Inday, sa imong pangarap, sa imong ambisyon, don't be tambaluslos. So, ang dami na hanggang sa dumating ang confidential fund na si Sara ay ina-attack tungkol sa confidential fund. Pero ang confidential fund and extraordinary, ang fund nila ay ayaw nilang iulat sa bayan o ayaw nilang i-audit. So, definitely, the intention of Lisa Smugs is to attack Sara para sa pangarap nila ni Tambaluslos for 2028 and 2034. Sabi ko na yan sa inyo. Noon pa, first quarter of the year, this year. Sinabi ko na sa inyo na ang pangarap ni Lisa ay ginugroom niya na si Sandro at ito si Tambaluslos for 2028 para sa susunod na pagiging presidente at hindi natin papayagan yan at hindi mangyayari yan. At for sure, kailangan natin itumba muna ang Smartmatic para hindi matupad ang pangarap ni Lisa Smugs. So today, mga kababayan, I will promise na hindi ako magsisigaw. Okay, sa mga supporters ni Inday Sara, sa mga nagmamahal sa kanya, na naniniwala sa kanya, sa kanyang mga ginagawa, kailangan niyong malaman na may marching order si Lisa Smugs sa mga cabinet secretaries niya. Bakit po sinasabing cabinet secretaries niya? Dahil si Liza Ahas Araneta Smugs ang in charge sa pag-appoint ng mga tiwali na kasabwat niya. What is the marching order? I-ignore si Sara. Gawing basura. When I say basura, mga kaibigan, huwag i-honor sa mga gatherings. Makipagplastikan, pero huwag bigyan ng pagpapahalaga si Sara. Alam mo yan, Inday. I hope one day, soon, yung ginagawa sa iyo, na pangbudol, yung marriage made in heaven, you have to speak up para sa Filipino people. Sana wag ka na magtagal sa pagkukubli sa ginagawa sa iyo ni Kuting nakaplastikan. So the marching order now, mga kababayan, sa lahat, again, ng mga Duterte supporters, o even you're not Duterte supporters, is to destroy more Sara through what? Gawing parang basura sa mga cabinet meetings, deadmahin, at talagang atakihin ng mga patrons ni Lisa Smugs at ni Tambaluslos. That is the marching order. Alam din ni Senator Amy Marcos ito. Nakarating din sa atin sa mga paligid-ligid. Okay? Dito kay Senator Amy Marcos na ipagtatanggol daw niya si Sara. Kailan? At not only that, ipagtatanggol yung pag-atake sa kanya at ipagtatanggol daw niya ang katotohanan na ginagawa kay Inday Sara. So ang question ko, dapat ba ipagtanggol ni Senator Amy si Sara? Kung ipagtatanggol ni Senator Amy si Sara sa kanyang maling ginawa, that's a no-no. Para sa akin, hindi mo dapat ipagtanggol kung ang ginagawa niya ay smuggling, corruption, bribery. Ba't may ipagtatanggol yun? Pero kung ipagtatanggol ni Senator Amy ang ginagawa laban kay Sara ng kanyang kapatid na ang utak ay si Liza Ahas Araneta Smugs, then papalakpakan natin si Senator Amy. Kumbaga, hindi niya hindi niya inisip na kahit kapatid niya ang presidenteng Kuting. Pero ang pagtatraidor ngayon sa kanya also, Senator Amy, ang pagtatraidor ng grupo ni Liza Ahas Araneta Smugs, lingid sa kaalaman ninyo, mga kababayan, through this channel. Even ang mga kamag-anak ni Marcos Jr. ay sukang-suka din kay Liza Ahas Araneta. Dahil pinipisat ni Liza ang kapkarampot na betlog ni Kuting. Ang kanyang pototoy. Hawak ni Liza Ahas ang maladyolen na pototoy ni Kuting. Pinipisat sa kanyang kagustuhan na pagtatraidorin o maging ungrateful sa mga taong sumuporta sa kanya. Remember? Inumpisahan nila kay Vic Rodriguez, kay Attorney Vic Rodriguez. Ginombag
ni Lisa, si Bongbong Marcos Sr. sa loob ng eroplano nung nalaman niya na pinirmahan ni Kuting ng Norte ang appointment ni Atty. Vic Rodriguez as Chief of Staff. You know that. Balikan yung mga, mga balita. Walang nagawa si Kuting. At wala rin nagagawa ngayon si Bongbong Kuting ninyo sa marching order ni Sara. Destroy, destroy, destroy Sara! Para sa kapakanan ni Tambaloslos at sa pangarap niya ng anak niyang si Sandra na tumanggap ng Rolex kay Abel Bacujo as bribe money ay maging presidente sa 2034. And I challenge you, Inday Sara Duterte. You speak up for the people. Alam mong tinatarantado ka na. Kailan ka magsasalita? Ipagtanggol mo ang boses ng masa, ang boses ng mga taong umasa sa'yo. Huwag mong hayaan dahil alam mo ang mga issue dito sa pinagngangawa ni Maharlika at ng iba pa. Alam mo, Inday, ang issue sa mga expose ni Sastrogando, ni Baby Girl. Inday, baka hindi mo pa alam, mainit-init na balita, yan ang marching order sa'yo ni Lisa. Kinukwento ko na dito sa vlog para alam mo. Baka hindi mo pa alam, but definitely, for sure, naramdaman mo nung time na yung yung umalis si Kuting papuntang Saudi. Di ba? Ramdam mo yon, di ba? I don't know. For sure, ramdam mo. Pero ayon, mga palangga, sa ating puting ahas na nasa loob mismo ng send-off day na yon, papuntang Saudi si Kuting para magpakalat siya ng kasinungalingan sa mga Saudian leaders at sa mga Filipino about Maharlika Fund, na nakita nila kung paano gawing basura ang trato kay Inday Sara behind the scenes. Ngayon, dapat mag-alsa na, tindog Inday Sara, sabi ni Celsian Mix Vlog. Sabi ni Mirna San Jose, agree, don't trust Amy and any bloodline ng Marcoses, Romualdez at Araneta. I totally understand that. Kaya nga, I challenge also Senator Amy Marcos, bago ka makasama dito sa pag-boljak ng bonggang-bongga, medyo pigil pa ako ng konti niyan, Senator Amy. Nagtiwala kami sa'yo dito sa marriage made in heaven. Ngayon, yung pala, ang pinakasalan pala ni Inday ay smuggler. Ang pagpapakasal pala niya na, sa pagiging tandem ay hindi si Kuting, kundi ang ulo ng ahas na smuggler. Kung hindi magsasalita si Senator Amy and with giving her, bigyan natin siya ng ultimatum through this channel. You know this, Senator Amy. Kung hindi ka magsalita laban sa issue ng smuggling, you are one of the, ano ba ang posisyon ni Senator Amy dito? Vice Chairperson ka pa, Senator Amy. Vice Chairperson ka pa ng Agriculture. Nagsasalita ka about, ano ba yan? Ano ba yan? Bakit binibinay si Inday Sara? Ano ba yan? Ang aga ng politika, di ba? Gumagano si Senator Amy. Ngayon, kung ganun lang ang maririnig namin sa'yo, na ano ba yan, pinopolitika, then, the next boljak in the next coming days or we're giving you, ano na ngayon, magno-November na. Bibigyan ka namin ng mga palangga ng ultimatum to speak up laban sa ginagawa ni Liza Ahas Araneta Smugs. May laya ako na magsalita dito sa aking nalalaman base sa nalalaman ng mga taong nakapaligid sa loob ng mafyang sindikatong ito. Kung ayaw mong madamay, you have to speak up. Ikaw na rin mismo nagsabi sa akin noong Agosto, personally to mga kababayan, na nag-usap kami through text. Sabi ko, Senator Amy, bakit ganon ang ginagawa ni Lisa Ahas? Hindi ko pa tinawag na Ahas siya during the time. Bakit nagsisiraan? Yung time pa lang ni Attorney Vic yun, Agosto yun. Hindi pa nila talagang inano si Attorney Vic noon. Nandoon pa si Attorney. Sabi ko, bakit ganito, Senator Amy? Bakit akala ko ba unit team? Bakit nagsisiraan? Ano bang ginagawa ni Lisa? Mismo, sinabi ni Senator Amy sa akin at hindi niya yan pwede pagsinungalingan. Tatayuan ko yan hanggang sa huling hininga ko. Nang sinabi mo, Senator Amy, o nga Maharlika, wala akong power. Nandito lang ako sa tabi-tabi. At napag-alaman ko, na sinabi ko rin sa inyo, na si Amy Marcos, kapag nangangailangan ng helicopter during that time, last year pa yon or first quarter of this year, na nagre-request siya ng mga helicopters para sa kanyang mga charity ek-ek, yung kanyang pag-visit
sa mga nasalanta ng mga bagyo, hinaharang ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Kung ganon, Senator Amy, kung talagang marriage made in heaven ang Sara at Marcos, at nalaman mo na hindi pala si Marcos Jr. ang kapatid mong Polboronic, na alam mo naman pala nagpupulboron, kaya takbo mo pa, pakinahin. Ang pinakasalan ay ang Ahas, then you have to speak up para sa taong bayan. Tinatarantado ka na ni Lisa? Sabi mo nga sa akin, wala kang power. Eh kung titignan natin, di ba? Ikaw ang tulay, punot dulo ng marriage made in heaven. Ikaw ang nangligaw kay Sara. Ikaw ang nag-convince kay Sara. Ikaw ang nagbuo ng salitang unit team. Mga kababayan, si Senator Amy po ang nakaisip ng salitang unit team. Then ngayon, unit teams pala. You have to speak up. And now, tinatarget si Inday Sara ni Lisa Ahas Araneta. Ano gagawin natin, Senator Amy? At you are the chairperson, one of the chairperson ng Agri. At nakita mo si Michael maginawang special envoy na hindi in-announce sa publiko, wala sa dyaryo, wala lahat. Pagtatraidor, pagtataksil ng kapatid mo, ng sister-in-law mo sa taong bayan at kasama ka dito. Kung papayagan mong tataksilan ang bayan, then kasama ka dito. And I challenge also Sara Duterte. Susuportahan ka namin lalo pag nagbukas na ang bibig mo sa totoong sistema sa gobyerno. Manahin mo ang bunganga ng tatay mo para sa katotohanan. Di ba? Akala natin ang unit team ay maganda kasi Duterte at Marcos. Eto na to, di ba? Pero Inday, nakita mo na ang lupit ng pambubudol ng pinakasalan mo ng pambubudol pala sa amin. Sinimulan nila kay Attorney Vic Rodriguez ang pagiging ungrateful, Inday. Hindi mo pa nakita yun, di ba? Sinimulan nila sa kanilang mga core groups actually, mga Marcos supporters, mga loyalistang matatanda, kung paano sila maging demonyo. Ang daming grupo from all over the Philippines, all over the world, like mga OFW na sumuporta. Ang daming nagme-message na sa akin. Actually, may nag-message sa akin from Paris, very active. Sa kay Kuting noon, pangangampanya. Inday, nararamdaman mo na ang nararamdaman ni Maharlika ngayon na sumuporta sa kanila na ni piso walang hiningi ang isang Maharlika na umasa sa pagbangon. Now, Inday, target ka na. Ulitin ko, may marching order sa'yo. Ilubog ka ng ilubog ni Lisa Ahas. Bakit? Dahil naghihiganti si Lisa sa ginawa ng tatay mo daw, hindi daw, sa ginawa ng totoo to, dahil personal knowledge ko to, sa ginawa ni Pangulong Duterte na hindi pag-appoint kay Kuting sa Department of Agriculture. Sinabi ko naman sa inyo na si Lisa Ahas ay vindictive narcissist, mapaghiganti. Personal knowledge ko yan, Inday. Nung hindi pa tumatakbo si Kuting, bago pa kayo nag-marriage made in heaven, Inday. Nung ako ay kasama pa ni Lisa Ahas at ni Marcos Jr. Kuting sa electoral protest nila laban kay Lenny. At sabi nila, ang COMELEC ay nakikipagsabwatan sa Smartmatic, Inday. Pero lingid sa kaalaman ko, ay kaalaman nating lahat. At I don't know kung alam mo, na nung Marso 2022, ay nakipag-set up, nakipag-meet up, nakipag-alyansa, nakipagsabwatan si Lisa Ahas Araneta Smugs sa Smartmatic. Naramdaman mo na, Inday, ngayon, for sure, kung may pakaramdam ka, kung gaano kasakit sa mga loyalista. Pinaka-loyalista nga daw ako, sabi ni Lisa Smugs, na umasa para sa unity team ninyo, para sa pagbangon daw ng Pilipinas, yung pala pagbangon ng smugglers, at pagtraidor ni Bongbong Marcos Kuting ng Norte na walang betlog para ipaglaban ang mga Pilipino. Because the intention is not ipaglaban ang Pilipino. The intention is ibalik ang mga smuggler at lalong magnakaw ang pamilyang ito sa ating kabanang bayan. Dahil sinabi ko na sa inyo na si Marcos Jr. ay tamad. Nag-aantay lang sa script kung anong ihahain sa kanya dahil pulboronic nga. Inday ng buhay ko. Huwag mo na tong patagalin. Bago ka pa nila yugyog ng bonggang-bongga o mabugbog ng bonggang-bongga. And I know the former President Duterte ay hindi papayag. If you love your country, Inday, if you love the people, kung ikaw ay talagang lagi mong sinasabi na mahalin natin ang Pilipinas, you speak up kasama namin. Huwag mo nang patagalin to. Dahil alam mo to.
Kung nakakarinig, I promise, sabi ko, di ako sisigaw, pagagalitan na naman ako mga palangga. Right? Nagbabayad ngayon sila ng mga tao to attack you. Vice President Inday Sara. Di ba? Ngayon, alam ni Lisa Marcos na hindi niya na kayang pigilin. Okay? Guilty ng hayop na yan. Ang bunganga ko, Inday, alam ni Lisa at ni Bongbong ng isang maharlika ay hindi bayaran at hindi nagbayad sila ng kahit piso sa akin. Wala silang binigay sa akin para ipagtanggol ko sila. And I will do the same to whoever sa'yo, sa iba pa, na itatayo ang katotohanan. Wala kayong ibibigay, hindi ako nag-expect ng pera coming from you o bayad galing sa pera ng bayan. Just do the right thing. You speak up kasama ang taong bayan dahil sabi ko ulit-ulitin ko, ang marching order now is to destroy you. Galing yan kay Lisa Smugs. Ngayon, mga palangga, ano dapat ang aasahan natin? Inday, umaasa ang milyon-milyong Pilipino, 110 million Filipino, para makakain ang lahat ng Pilipino ng 3 beses sa isang araw. Magkaroon ng trabaho, pangalagaan ang mga healthcare nila. Yun ang inaasahan namin. Magkaroon ng seguridad ang Pilipinas, walang masyadong crime. I mean, hindi nagpapatayan kaliwat kanan. Hindi pinapaboran ang mga malalaking negosyo. You're young, Day. If you really love your country, I know, you're passionate. Passionate din ako. Ang pagkakaiba lang natin, you have the power right now. Marami kang supporters, actually. I have the power also. Not a political power, but nga Bell's power. But nasa tamang, nasa tamang daan ka, kumbaga. I'm telling you, wag mo na tong patagalin na binababoy ka ni Lisa Marcos, aka Ahas. Yan po, mainit-init ang nakarating sa atin, na sunod-sunurin na nila ang pag-aatake ngayon kay Inday Sara, particularly sa 2025 election dahil si Lisa ang mamimili ng kanyang Senate slate sa 2025 para lalo maprotektahan ang administrasyon ni Kuting. For sure, alam mo yan, Day. You have to speak up now. Kasama mo ang taong bayan para durugin ang presidenteng hindi inihalal ng bayan. Sino ang hindi inihalal? Si Liza Ahas Araneta Smugs. Dahil siya ang acting president, you know that. Sila ay hinalal ng Smart Magic. Dahil hindi ka naman nakipag-usap sa Smartmatic, di ba, Day? Walang ebidensya, walang nagsalita na nakipag-usap. Unless na may lumabas, na katulad ni Atty. Glenn Chong, na nalaman na nakipagsabwatan si Liza sa Smartmatic para ipanalo ng bonggang-bongga si Kuting. Di ba? Senator Amy, May 9 pa lang. Naalala ko, May 9, nung nagka-countdown kami doon si Sas. Ako particularly talaga, hinahanap ko si Senator Amy. Hinahanap kita doon, Senator Amy, nung May 9. Sabi ko, bakit ganun wala si Senator Amy? At wala rin si Sara doon. Definitely, kaya wala ka doon, Inday, wala ka doon, Inday, wala ka doon, Senator Amy, kasi sinusuka kayo ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Kasi teritoryo ni Lisa yun. Napag-alaman ko yan doon. At mismo yung si Mel Robles, tandang-tanda ko nung gabing yon, Mel Robles ng PCSO na nagpapanalo ng loto, tandang-tanda ko, sinabi niya sa akin, galing sa bunganga niya, Marlica, look at this, no? Sabi niya, ang galing talaga ni Lam, no? Meron talaga siyang, parang sinasabi na si Lam ang may gawa nito nung headquarters na to. Utak daw ni Lisa Ahas yun. Sinabi mismo yan ni Mel Robles sa akin. Habang nagkakasayahan doon. Kaya alam ko, si Lisa ang may control sa lahat. Dahil si Kuting sunod-sunuran lang. Sasabihin ko muli sa inyo na doon pa lang nung May 9 na si Lisa ay nagtantrum na, nakita na ang kanyang pagiging isip bata, isip pulburonik doon nung May 9 na yon. Nung habang nagla-live ako, in-announce ng asawa ni BIR Lumagi, yung asawa niya si Carmela. Okay? Si Carmela, di ba? In-announce, congratulations to our new First Lady. Nag-tantrum yung mukha ni Lisa doon, nag-tantrum. Inarte ka doon, Lisa. Anong ginawa ko? Dahil to protect you. Na makita ng taong bayan ang pagiging
Yun, hindi ko pa alam na demonyo ka nung time na yun eh. Akala ko nag-inarte ka lang para bata iniwas ko ang camera. Ang dami kong sakripisyo na pagtakpan ang kahayupan mo, Lisa. Umuwi ako Abril, naimbita ako nung may-ari, inibitahan ako ni Lisa nung nakatayo nagkaraoke kami nila Pebbles Talakera doon sa GTA Tower, dyan sa Mandaluyong. Inimbitahan kami ni Lisa dyan, nagkain-kain. Habang nag-video-video ako, ikaw Lisa, humihit-hit ka ng sigarilyo na akala mo uhaw na uhaw ka sa sigarilyo na parang adik na adik ka. Anong ginawa ko to protect you? Iniwas ko ang camera. Dahil ayaw ko makita ng taong bayan na ang magiging first lady ay ganito. Kasi all I thought, may kanya-kanya namang bisyo ang tao eh. Hindi naman tayo perfect. Nasa utak ko nun, baka talagang, kasi ako, yung mga siblings ko, nagsisigarilyo din. Pero hindi porket nagsisigarilyo ka o masamang tao ka. Hindi ko pa alam na nagpupulburon siya nun. During that time, iniwas ko po ng ina. At kung alam ko lang, kung may intention akong pangit sa iyo, Lisa, sa inyo kuting, dapat doon pa lang, nung inimbitan niyo ako, nag-set up na ako ng mga camera, body camera ko siguro, para ipakita sa taong bayan kung ano yung sinet up ninyong yung room para to secure the votes, di ba? Remember that? May term doon but hindi ko lang maalala ngayon. Dapat nag-set up na ako, but my intention is pure. Kung ang intention ko is to destroy you kahit walang dahilan, dapat sinet up ko na. Kasi wala namang makaka-check hindi naman ganun kahigpit ang security during that time. Sana nalagay ako ng camera ko kahit na hindi na naglagay ng camera, video ko na yun kahit sinabi ni Lisa na wag i-video yung room na yun. But my intention for Marcos, nung hindi ko pa alam na makikipag-business partner sila sa smuggler, is pure dahil akala ko ang intention nila is ibangon talaga ang taong bayan. Ano, Sara Duterte, Inday, isa ka ngayon sa nabiktima ka na eh. Ilulubog ka nila. Dahil evil si Liza Ahas Araneta Smugs. Kumusta na ang mga term sharing? Alam naman ng mga politiko kapag nagtatandem, may mga chika yan, may mga agreemento yan. Ito ang gagawin natin, Bakit ang aga niyong sirain ang mga taong, again, katulad ni Atty. Vic Rodriguez, kawawa naman, Imagine mo, tagasagot sa mga binabato ng media laban sa Kuting. Si Kuting, pulbo-pulburon lang, pabangag-bangag lang. Si Atty. Vic, talagang hardworking chief of staff to protect. Nananiwala dito, nabudol dito si Atty. Vic Nabudol tayong lahat. Siguro pa nagsama-sama si Atty. Vic, si Inday Sara sa isang entablado and you guys pick up. Then, andyan ako, taga-cheer ninyo. It's gonna be party, baby. Para sa taong bayan, believe me. Here at the blue on a rainy night, no light.